Si Chung ay mukhang mahina at nagtanong kung ang sect leader ay gustong bigyan siya ng reward. Sumagot siya ng oo at nagtatanong kung may gusto ba siya. Sigurado siya na maaaring may hawak si Chung ng mga kalakip sa yaman na ibinigay niya sa Mount Wasek para maibalik niya ang ilan nito kay Chung kung gugustuhin niya. Sumagot si Chung na hindi siya gaanong interesado sa kayamanan. Nagulat ang sect leader sa narinig. Sumagot si Chung ng oo at sinabing hindi siya magkakaroon ng kahit saan upang gamitin ang mga ito dito sa Mount Hua. Gayunpaman, ang leader ng sect ay humanga sa kanyang tugon at sa tingin niya ay naiintindihan ni Chung ang paraan ng Dao. Sinabi niya na hindi madaling bitawan ang mga attachment sa kayamanan. Sa kabilang banda, iniisip ni Chung na ang sect leader ay malamang na hindi makapagbigay sa kanya ng maraming kayamanan. Anyways, meron na siyang more than enough sa secret storage niya. Sinabi ng leader ng sect na, kung ganoon, maaaring sabihin sa kanya ni Chung ang iba pang gusto niya. Binanggit niya na maaari pa niyang payagan siyang matuto ng advanced na teknik na karaniwan niyang hindi papayagang matutunan. Gayunpaman, sinagot ni Chung na ayaw din niya ng techniques. Ngayon ay isang pagkabigla para sa sect leader. Hinihiling niya na makatiyak na hindi siya interesado sa pag-aaral ng mga advanced na teknik. Sumagot si Chung na dapat may dahilan ang kanilang mga ninuno na nagtatag ng pagkakasunod-sunod kung saan natutunan nila ang teknik. Sumagot ang sect leader na tama si Chung, ngunit iniisip ni Chung na siya ang nagtuturo ng mga teknik. Sa halip, napakaraming techniques na kailangan niyang ibigay sa kanila, at iniisip kung paano niya ito maibibigay ng natural. Sa pag-iisip tungkol doon, iniisip din niya kung kailangan ba niyang pag-isipang mabuti ang bagay na iyon. Pinag-iisipan niya kung ano ang gusto niyang gantimpala at kung ano pa ang magagawa niya para sa Mount Wasek kung saan pangalan na lang ang natitira. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, at nagtanong siya, paano kung payagan siyang pumunta sa Hwasa Prefecture kung gusto niya, iniisip niya na kailangan muna niyang makuha ang kanyang kalayaan. Kailangan niyang makagalaw sa mas maraming lugar bago niya magawa ang anuman. Inuulit ng sect leader ang kanyang mga salita para tiyakin na sisigat siya ng oo at sinabing nalaman niyang kailangan lang niyang manatili sa templong ito habang nagsasanay ng martial arts upang limitahan ang kanyang paglaki bilang isang disipulo. Nagtatanong siya kung hindi siya matututo sa pamamagitan ng paggalugad sa mas malawak na mundo. Sumagot ang sect leader na naiintindihan niya kung saan nanggagaling si Chung, at sinabing lalabag ito sa mga regulasyon ng Mount Wasek. Sinabi niya na ang mga achievement ni Chung ay higit na karapat-dapat na payagan siyang gawin iyon, ngunit nag-aalala siya na maaaring may mga taong nagrereklamo tungkol sa pagiging hindi patas. Iniisip ni Chung na napakapili niya. Tinanong ng sect leader kung may iba pa siyang gusto. Nagtataka si Chung kung ano pa ang maaari niyang itanong sa kanya kung hindi man lang niya ito papayagan na pumunta sa QE sa prefecture paminsan-minsan. Pagkatapos ay may naisip siya at tuwang-tuwang lumingon sa leader ng sect, na sinasabi na, sa nakikita niya, ang kanyang katawan ay nasa napakasamang hugis. Sumagot ang sect leader na nakikita niya iyon. Sinabi ni Chung na, ayon sa mga doktor, ang kanyang panloob na enerhiya ay tila nasira. Sumagot ang sect leader na narinig din niya iyon. Sinabi ni Chung kaya gusto niyang humingi ng ilang table task ng buhay. Nagulat ang sect leader nang marinig ang kanyang kahilingan. Sinabi ni Chung na pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga table task na nagpapaganda sa kalusugan ng isang tao. Sinabihan ng sect leader ang dalawa pang miyembro na makinig sa kanya. Nakatingin pa rin sa kanya si Chung na may malaking pag-asa. Ang sect leader ay humigop mula sa kanyang tasa, inilapag ito, at sinabi na bilang sect leader ng Mount Wasek, idineklara niya na ang disipulong si Chung Mayong, ay hindi na nangangailangan ng pahintulot na lumabas sa templo ng Mount Wasek. Nakayuko ang dalawang iyon sa kanyang order habang si Chung ay nagtataka kung ano ang kanyang sinasabi. Kaya bigla, tinanong siya ni Chung kung hindi niya sinabing hindi niya iyon papayagan. Itinulak ng sect leader si Chung patungo sa exit door, sinabing, hindi dapat lumabas si Chung sa Huam Prefecture, at kailangan niyang tanggapin ang buong responsibilidad sa kung ano ang mangyayari kapag nasa labas siya ng templo ng Mount Wasek. Tinulak siya ng sect leader palabas at isinara ang pinto. Naiirita si Chung at gusto siyang sigawan na bigyan siya ng ilang table task ng buhay. Iniisip ng sect leader na wala rin siyang mga table task ng buhay para sa kanyang sarili. Pagkatapos isara ang pinto,
Tinanong ng sect leader ang dalawa pang guro tungkol sa kung ano ang iniisip nila tungkol kay Chung Anggam ay sumagot na tiyak na. Naiintindihan ni Chung ang paraan ni Tao. Napagtanto ng leader ng sect na hindi siya nag-iisa ang nakadama niyan. Idinagdag ni Anggam na kahit na si Chung ay isang batang-bata, nararamdaman niya ang kanyang karunungan mula sa paraan ng kanyang pagsasalita. Vian, kahit na siya ay nagiging magaspang kung minsan kung isasaalang-alang ang kanyang murang edad, ito ay maliwanag. Sumang-ayon sa kanya ang leader ng sekta. Iniisip ni Anggam na bukod pa riyan, kapag kausap niya si Chung Mayong, parang hindi siya bata, at hindi lang dahil sa paraan ng pagsasalita niya. Hindi lang maramdaman ni Anggam ang pagiging bata ni Chung Mayong. Hindi niya alam kung paano ito ay describe. Nararamdaman niya ang espiritu ng isang Daoist mula sa kanya. Hindi niya akalain na mula sa isang bata ay mararamdaman niya iyon. Gayunpaman, walang paraan upang ilarawan ito. Tinanong ng sect leader si Hyun Sang kung ano ang iniisip niya tungkol kay Chung, na nahihiya. Sumagot siya na dapat malaman ng sect leader na wala talaga siyang mga mata para sa pagsusuri ng mga tao. Sinasabi pa rin ng sect leader na tiyak na may naramdaman siya nang makita siya. Hyun Sang, huminto sandali para mag-isip, at pagkatapos ay sumagot na si Chung ay parang bata, ngunit hindi bata. Ito ang naramdaman niya mula sa kanya. Nagulat si Anggam sa kanyang sagot at napagtanto niyang hindi lang siya ang nakadama ng ganoon. Idinagdag pa ni Hyun Sang na kilala niya ang ilang mga bata na malalim ang pag-iisip o namuhay ng magaspang na buhay ay may posibilidad na magkaroon ng ganitong mga katangian. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kumikilos sila tulad ng mga matatanda. Ibig sabihin lang nito ay mature na sila kumpara sa ibang mga bata na kasing edad nila. Gayunpaman, ang batang iyon ay hindi lamang mature para sa kanyang edad, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita at pagkilos ay nagpapaisip sa kanya na siya ay isang aktwal na nasa hustong gulang. Minsan pakiramdam niya ay matanda na siya. Tinanong ng sect leader kung ibig sabihin ay corrupt siya sa loob. Sumagot si Hyun Sang na hindi niya sinasadya. Sumagot ang sect leader na naiintindihan niya ang kanyang punto. Tumingin siya sa kanila at sinabing alam niya kung ano ang iniisip ng lahat ngayon, ngunit hindi nila ito dapat bigyan ng mas malalim na kahulugan dahil alam nilang si Chung ang bata. Sagot nilang dalawa, oo. Idinagdag ng pinuno ng sekta na ang sektang ito at sila ay umiiral upang pangalagaan ang mga tao, hindi gamitin ang mga ito para sa kanilang sariling mga benepisyo. Kung makakita sila ng mahusay na talento, kailangan nilang suportahan ang kanilang paglaki. At kung magkakaroon sila ng mga problema, kailangan nilang gabayan sila sa isang solusyon. Sa M at Hyun Sang ay yumuko ang kanilang mga ulo, na nagpapakita na sila ay sumasang-ayon sa kanyang mga iniisip. Pagkatapos nito, ang sect leader ay nagtanong sa M kung paano umuusad ang gawaing pagtatayo. Sagot niya, dahil sa tirek ng bundok, nahihirapan sila sa pangangalap ng mas maraming kahoy para sa pagtatayo. Bagamat pinuputol nila ang mga kalapit na puno upang makuha ito hanggat maaari, kakailanganin pa nila ng ilang araw para matuyo at maputol ang mga naputol na puno. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanong sila ng leader ng sect kung hindi nila gusto na masyado siyang nagmamalasakit sa hitsura ng templo ng sect, dahil lang nakakuha sila ng ilang pondong matitira. Sumagot si Anggam na talagang hindi. Hinihiling ng leader ng sekta na maunawaan nila ang kanyang mabuting hangarin. Sinabi niya na ang Mount Hua sect ay kailangang itayo. Sinasabi niya sa kanila na kapag ang isang tao ay nagtatag ng bagong sarili, mga resolusyon at mga pagpapasya, dapat nilang ayusin ang kanilang kapaligiran at itama ang kanilang mga pag-uugali. At ito ay walang pinagkaiba sa isang sekta. Ang pamamaraang ito ay sinasabing pinakamabisa sa pagpapaabot ng mga bagong resolusyon sa mga alagad. Sa kanya sinasabi na ang sect leader ay ganap na tama. Pagkatapos ay hinarap ng sect leader si Hyun Sang at hiniling sa kanya na tapusin ang pag-interpret ng mga bagong teknik na nakuha nila sa lalong madaling panahon. Tinanggap niya ang utos. Binanggit ng sect leader na hindi niya dapat hayaan ang kanyang sarili na gumawa ng mga walang ingat na pagkakamali kapag ginagawa ito. Sinabi niya na ang kapalaran ng Mount Hua sect ay nakasalalay sa kung paano nila itinuro ang mga teknik sa mga disipulo. Sumagot si Hyun Sang na sisiguraduhin niyang wala kahit katiting na pagkakamali. Sinabi ng leader ng sekta na nagtitiwala siya sa dalawa sa kanila. Sa puntong ito, nag-iisip si Hyun Sang kung dapat ba niyang sabihin sa kanya ngayon na kakaibang bago ang mga aklat ng teknik,
kung isasaalang-alang na ito ay hindi bababa sa 100 taon. Hindi napansin ni Hyun Sang noong una nilang natuklasan, dahil sa gulat na gulat siya, ngunit may mga marka pa nga ng tinta, halos kung may nagmamadaling sumulat ng mga libro. Nagtataka siya, paano kung ang buong bagay na ito ay bahagi ng pakana ng isang tao? Ngunit pagkatapos ay iniisip niya na siya ay pupunta sa malayo, at sinusubukang iwasan ang gayong mga nalilitong kaisipan. Pagkatapos ng lahat, ang mga nilalaman ng mga libro ay, walang duda, ang tunay na pakikitungo, kaya ibig sabihin ay mayroong isang tao na tumutulong sa kanila. Siya ay isang sekta, ngunit kailangang ilihim ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit nagtataka rin siya kung sino ang gagawa ng ganoong bagay. Galit na hinampas ni Chung ang kanyang paa sa lupa, sumisigaw kung talagang pinalayas siya ng sect leader dahil lang sa ayaw niyang bigyan siya ng tableta ng buhay. Iniisip niya kung ano ang mabuting gawin para sa kanya na lumabas sa kanyang paraan at muling isulat ang lahat ng mga libro ng teknik bago niya ibigay ang mga ito. Isinusumpa niya ang kanyang sekta, na sinasabi na ito ay isang bagay na kahit isang pulubi ay hindi gustong pumalit. Iniisip ni Chung na alam niya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang ekspresyon, ang sect leader ay walang alinlangan na nawala ang recipe ng buhay, bilang karagdagan sa lahat ng pera na mayroon ang sect, si Chung ay patuloy na sumisigaw sa galit. Masakit talaga ang lahat para sa kanya. Ngayon, inaasahan niyang magkakaroon ng mga side effects sa isang tiyak na antas, ngunit ito ay mas malala kaysa sa naisip niya. Ang kanyang katawan ay hindi gumagaling ng kasing bilis ng kanyang inaakala. Sa rate na ito, maaaring tumagal ng kalahating taon para sa kumpletong pagbawi. Si Chung ay talagang nalulumbay ngayon, napaka-fatal para sa isang kasing bata niya na mawala ang buong kalahating taon o pagsasanay. Ang katawan ng bata ay patuloy na lumalaki at nagbabago. At dahil dyan, mayroong isang mainam na yugto ng panahon para sa isa na bumuo ng mga batayan ng panloob na lakas. At sa sandaling makaligtaan niya ang perpektong yugto ng panahon na ito, hindi na ito babalik. Kailangang humanap ng paraan si Chung para makabawi. Mayroong dalawang paraan upang mabawi, purong likas na chi. Maaaring uminom ng isang tableta ng buhay o tumanggap ng tulong mula sa ilang uri ng chi transfer techniques. Gayunpaman, walang paraan para sa kanya upang makahanap ng isang tao na maaaring maglipat ng kanilang chi sa kanya ngayon. Naaalala niya na noong mga panahong iyon, ang mga table task ng buhay ay karaniwang umiikot sa buong bakuran ng sekta. Kung pinalaki niya ito ng kaunti, ininom pa niya ang plum blossom pill bilang pampatanggal ng hangover. Ito ay napaka-epektibo. Kung iisipin, gusto talaga ni Chung ng inumin. Ngayon ay nagkukunwari na lang siyang nagbubuhos ng inumin sa kanyang baso at iniisip na iinom siya. Hanggat gusto niya nang hindi nahuhuli ni Sahyong. Pagkatapos ay ubusin niya ang isang tableta at ang hangover ay agad na mawawala. Biglang may pumasok sa isip niya. Ngayon alam na niya kung nasaan ang mga table task ng buhay. Tumakbo siya sa isang direksyon, na nagpapatunay na dapat nandoon sila. Sa palagay niya ay nakakatulong ang pagkakaroon ng masamang memorya sa mga panahong tulad nito, huminto siya sa isang punto at tumangala sa itaas. Ito ay isang masungit na disconnected na bangin. Isa itong bangin na kilalang pinakamapanganib at matarik kahit nasa 5 pinakadakilang bundok. Ang lugar na hinahanap ni Chung ay nasa gitna ng matarik na bangin. Ito ay isang lihim na lugar na tanging si Chung Mayong lamang ang nakakaalam, kahit sa Mount Wasek sa gitna ng bangin, may isang maliit na kuweba na makikita lamang sa pamamagitan ng pag-akyat sa bangin. Ang bangin na ito ay hindi dapat gamitin ng mga disipulo bilang lugar ng pagsasanay dahil sa panganib nito, ngunit dahil doon, nahanap ni Chung ang pinakamagandang lugar na mapagtataguan mula kay Sahyong. Sa tingin ni Chung, malaking tulong ito sa kanya. Nagawa niya ang mga bagay tulad ng pag-inom ng hindi nakikita ni Sahyong, o pagkain ng karne ng hindi nakikita ni Sehayen, o pag-iidlip sa tanghali ng hindi nakikita ni Sehayen. Nagtataka siya kung bakit hinayaan pa siyang mabuhay ni Sehayen, kahit sa pag-iisip niya ay hindi niya iiwan ang isang tulad niya ng buhay. Ngunit hindi iyon mahalaga sa ngayon. Alam niya na kung saan sa itaas ay may mga table task ng buhay na itinago niya sa kanyang nakaraang buhay.